Inamin ni Coach Gianluca Tucci ng Chinese Taipei na hindi na siya nagulat ng talunin ng kanyang koponan ng Gilas Pilipinas. Ibinandera din niya ang proseso na ginawa nila dahilan para makaakyat ang Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup ngayong Agosto. Proseso na dinadaanan din ng Gilas Pilipinas. Sa huli, tahasang sinabi ng ating mga kababayan na madaling talunin ng Gilas Pilipinas dahilan para hangarin ng ilang bansa na makalaban ng mga ito sa anumang torneo ng FIBA. Matatanda ang pinasabog ni SBP President Ann Palilio na hangad ng bawat bansang makaharap ang ating pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, ibibigay po natin ang isang Nike shoes na to sa maswerteng subscriber po natin. Paano sumali? Siguro i-follow nyo lang po at i-like ang post ko sa TikTok account na to. Kailangan nyo po akong i-follow dyan kasi dyan po natin i-announce ang winner ng Nike shoes. Ayan po siya at ilalagay din po natin ang link sa comment section. Simula po ngayon, i-announce po natin ang winner sa June 16. Kita-kits po tayo dyan. Sa patuloy nating paghahanap ng maganda totoong istorya ng basketball kung saan involved ang pambansang koponan, nadaanan natin ang pahina ng FIBA kung saan inilabas ni Chinese Taipei head coach Gianluca Tucci ang kanyang saloobin ng talunin ang Gilas Pilipinas. At base sa nabasa nating pahayag ng coach, hindi siya nagulat nang talunin nila ang grupo ni Coach Tim Cone. Kung bakit, narito ang kanyang dahilan. Tutukan natin si Coach Gianluca Tucci sa report ng FIBA sa FIBA.basketball. Ang alam ko lang kasi, huling panalo laban sa Pilipinas, 9 na taon na nakalilipas. Pero hindi ko ito tinuturing na isang malaking sorpresa kasi naniniwala ako sa aking koponan eh. Kung makikita mo kung gaano sila kasipag magtrabaho, kung paano sila mag-ensayo, hindi talaga ito nakakagulat. Isa lang to sa mga hakbang para lalong gumaling sa bawat laban. Paalala lang mga ka-playoffs na isa publiko niya ang pahayag na yan matapos nilang bakbakan ng Gilas Pilipinas sa kanilang baluarte. At para sa kanya, hindi talaga siya nagulat or hindi na nakakagulat talaga ang panalong itinala nila laban sa Gilas Pilipinas. Kasi nga para sa kanya, nagtitiwala siya sa team. Tiwala na kaya nilang pataubin ang lahat ng malalakas na koponan na hahadlang sa kanilang dadaanan. At isa na nga doon ang Gilas Pilipinas. Binasag nila sa opensa, sa depensa at sa mga ibinato nilang tres. So bakit natin ito tinatalakay ngayon? Ang tagal na nito, di ba? Dapat wala nang ganitong istorya. Well, para sa akin kasi, mahalaga na makita mo yung formula niya ng gibain ng pader ng Gilas Pilipinas sa kanilang sariling tahanan. And nung time na yon na sinabi niya itong mga ka-playoffs, hindi pa sila pumapasok sa Magic 16 ng Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. At ngayon, eto na sila, andito na sila sa Asia Cup. Ibig sabihin, tama ang mga sinabi niya. Isa lang ang panalong yun sa Gilas Pilipinas sa mga malalaking hakbang na gagawin nila nung time na yon. Sinabi niya rin dito yung kung paano mag-ensayo yung mga bata niya, di ba? Sobrang sipag nila at dito guilty ang ating pambansang koponan. Yung Gilas kasi natin, gipit sila sa oras eh. Nabubuo lang sila 1 linggo bago magsimula ang competition sa FIBA, di ba? In short, kulang tayo sa practice. Kaya kahit anong sipag na isang player, kahit anong sipag ng isang coach, hindi niya makukuha ang lahat ng benepisyo ng isang team na naghahanda ng mas matagal. Kung hindi na umano siya nagulat sa panalong itinala ng kanyang grupo laban sa Gilas Pilipinas, ibinahagi naman niya ang tila sikreto ng tagumpay ng Chinese Taipei na makapasok sa Asia Cup. At base sa kanyang pahayag, malawak ang kanyang pool kasabay ng paglalahad tungkol sa proseso na kasalukuyang dinadaanan din ng Gilas sa kasalukuyan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Gianluca Tucci sa report ng FIBA sa FIBA.basketball. Nung nagsimula ako bilang head coach, nirotate ko yung 21 players eh. Kaya gusto ko ring pasalamatan ng mga player na hindi nakalaro ngayon. Hindi lang 12 kundi pati yung siyam na tumulong bumuo ng napakagandang koponan na meron tayo ngayon. Tulad ng palagi ko sinasabi, ang national team ay isang proseso at bawat isa ay may papel. Doon tayo sa proseso na sinabi niya. Parang kung pagbabasehan natin na naging galaw ng Chinese Taipei noong 2024 dito sa Field Sports Arena kung saan tinambakan sila ng Gilas, makikita mo yung difference eh, di ba? Ang laki, di ba? Matapos kasi yung 1 taon, nabaligtad na yung mundo. Nagtala sila na isang kumbinsidong panalo laban sa Gilas Pilipinas na ayon kay Coach Tucci, 9 na taon na yung huling panalo ng kanyang grupo. At ayon pa rin kay Coach, buo nga yan ng proseso. Ibig sabihin, 1 taon lang nila sinagawa yung proseso na sinasabi niya, di ba? Bumuo siya ng 21-man pool tapos sinugot niya ang 12 sa oras ng bakbakan. So ano yung mensahe nito, di ba? Siguro, una, yung tiwala sa sarili, nakakayanin mo yan. Pangalawa, yung mabilis na reaksyon ng Chinese Taipei sa nakikita nilang pagyurak ng ibang bansa sa kanilang national team. Ayaw nila yon, hindi nila gusto yon.
At ang ginawa nila doon, binago nila ang lahat, di ba? At ang resulta, andito sila sa Asia Cup kung saan maswerteng kahanay ulit nila yung New Zealand na kinabog din nila bago ang bakbakan ng Gilas Pilipinas nung qualifiers. At syempre yung Gilas Pilipinas kasama din nila, di ba? By the way, sinabi natin na maswerte kasi hindi na sila mahirapan mag-scout sa dalawang team ang New Zealand at ang Gilas. Alam na nila yung gagawin. Laban sa New Zealand, i-enhance na lang nilang ginawa nila sa huli nilang bakbakan kung saan kinapos lang sila sa dulo. Habang sa Gilas, konting adjustment na lang siguro sa depensa, lalo na kay Justin ang gagawin nila para muling itala ang panalo. Sigurado kasi tayo na natunugan na nila yung ginawa ng Brazil sa OQT at ang ginawa ng New Zealand sa huling sigwada ng qualifiers kung saan iginapos ng dalawang nabanggit na koponan si Justin Brownlee na nagresulta ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Kaya kailangan ngayon ng Gilas ang isang matinding game plan sa oras na makaharap na nila ang Chinese Taipei at New Zealand kasama ang Iraq sa FIBA Asia Cup. Kung naniniwala sa proseso si Coach Tucci, naniniwala din ang ating mga kababayan na madaling talunin ang Gilas Pilipinas dahilan kaya maraming bansa ang gustong makalaban ito sa torneo ng FIBA. Matatanda ang sinabi ni SBP President Al na maraming bansa ang naghahangad na makaharap ang Gilas, bunga ng suportang nakukuha nito mula sa fans. Subalit ayon kay Anonymous, madali umanong talunin ang totoong dahilan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Kaya lahat ng bansa gusto makasagupa ang Gilas kasi madali nilang matalo ang Gilas lalo na kung wala ng import o naturalized player. Well, kanya-kanya tayo ng opinion at kalimitan magkakaiba, di ba? Sa pahayag ni Anonymous, may point din siya nang sabihin niyang madaling matalo kapag wala ng naturalized. Nakikita naman natin yan, di ba? Lalo na nung World Cup kung saan na-fouled out si Jordan Clarkson. Malaki kasi ang role na ginagampanan ng naturalized player Siya yung humahatak ng laro ng locals. Hinahatak niya ang kasama niyang player para mag-perform pa ng mas mabuti, di ba? Or siguro, safe na rin siguro sabihin na siya yung spirit ng team. Bigyan natin ng halimbawa ulit yung Taiwanese. Hindi sila ganun kadominante nung wala si Gadjaga at yung sentro nila ngayon, di ba? Dati hindi sila ganyan pero nung dumating sila sa lineup, nagbago bigla. Ang rason, nadadala nila ang spirit ng local player paakyat. Mas nagiging competitive ang locals kung may humahatak sa kanila. Sa Gilas, kung walang Brownlee, parang may mali talaga, di ba? Kung walang Clarkson, may mali rin, di ba? So, yun yung role ng naturalized player. Siya yung nagsaset ng antas ng player laban sa iba. Isa pang halimbawa siguro, nung magipit ng New Zealand at Brazil si Brownlee, ano nangyari doon? Talo tayo, di ba? So, yun na yun. Matatalo talaga kapag walang naturalized or kapag na-foul trouble ang naturalized player ng isang koponan. So guys, maraming salamat.